Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin ang kumakalat pong sa social media po, ito pong video na ang maleta po ay nakarating na rin po sa simbahan at tinanggap po na tinatawag daw na si Father Damaso, mga kababayan. Ito po, dala-dala po ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at kasama rin po yata yung isang congressman, si Jude Asidre, mga tambay, ay dati rin po yatang nasa party list po yata yan. Kung hindi po nagkakamali, dati pong nasa party list po yata ng Tingog yan. Si Jude Asidre ang nagdala pa ng maleta at nag-abot, mga kaubayan, kay Damaso. Ito po, at nandun din po yata si Sandro Marcos. Tingnan po natin mga kaubayan at komentuhan po natin. Yan po mga kaubayan, si Father. Yan. Nakita niyo po yung maleta. Yan. Inabot po, ang laki ng maleta. Grabe. Inabot po ni Representative Asidre po yata yon. Yan po ang kumakalat na video mga tambay sa social media. Ang maleta. Grabe. Isa po yata ang bishop mga tambay. Bishop po yata yung pinag-abutan ng maleta mga kabayan. Hindi po siya ordinaryong pare. Mukhang bishop. Grabe oh. Dati po ang binibigay lang po sa simbahan, mga kabayan, bulaklak. Ang hinahandog, bulaklak, prutas. Ngayon po maleta na. Grabe, laki ng maleta. Ano kaya laman nun mga kabayan? Saging? Mga kabayan? Saging kaya laman nun? Saba? Yan po ang magigiting ng mga politiko sa ating bansa, mga kababayan. Nagdadala po ng maleta sa simbahang Katolika. Ayan po, grabe. Oh, talagang ang hinahandog na po sa simbahan ngayon ay maleta na po, mga kababayan. Maleta. Kaya po palaisipan po sa atin at palaisipan po sa mga Pilipino itong kumakalat pong video kung anong maleta po. Kung ano po ang laman ng maleta, mga kababayan. Ano kaya ang laman ng maleta, mga kababayan? Bulaklak kaya, mga kababayan? Saging na saba o pera? Yun kaya ang laman ng maleta na hinandog po nila sa isa pong obispo. Obispo po yun dahil may tungkod di ba? Tapos mahaba po yung pinakasombrero, di ba? Obispo po nagsusuot ng ganun di ba? Bishop. Saan kaya yun mga tambay? Sa katedral kaya yun? Sa katedral? Yung sitwasyon na yon. At maraming politiko po ang nahandon. Isa na po si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at yung kanya pong isang congressman na nakita po natin, naging congressman po yan ng Tingog Party List po. Si Jude Asidre po yata yan, yung mataba. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, kaya po pala naisip ng mga Pilipino at naisip po natin. Kaya pala gigil na gigil din ang simbahan na mapatalsik, ma-impeach ang Vice President Sara Duterte at may mga pari pa na gigil na sampahan ng reklamo sa ombudsman at iimbestigahan pa raw. At nakapagtataka po ang simbahang Katolika ay hindi po nakakita ng malawakang korupsyon po sa ating bansa. Wala pong nakikitang malawakang korupsyon ang simbahang Katolika yata sa ating bansa. Hindi po ba? Yung mahigit 3 taon, hindi po nila kinukundi na yan. Hindi po katulad nung panahon ng Archbishop, yung bishop po nung panahon po ni Cardinal Sin, mga bayan, ay yan po. Ay talaga pong galit na galit po yan sa pagnanakaw nung panahon po ni Cardinal Sin. Kaya nga po nagkaroon ng people power, hindi po ba? Pero ngayon po, iba na po. Iba na po yata ang mga simbahan ngayon. Hindi na po sila kumukundi na sa malawakang korupsyon.
mga kababayan. Ang kinukundina nila ay yung matitinong politiko pa yata, mga kababayan, na ginagawan lang po ng issue na korupsyon. Puro gawa-gawa lang. Pero yung nagnanakaw po na mga politiko na mali-malitang pera ang issue, dinideliver sa kanilang mga mansyon, bahay, mga kababayan, at kasama na ang simbahan ay nadideliveran din po yata ng maleta na ang laman po yata ay saging na saba. Ano kaya ang laman? Mali-malitang pera din kaya yon. At talagang proud na proud pa ang mga buhaya umano na iabot po sa bishop ang maleta po, mga kababayan. At masayang masaya po sila, mga kababayan, dahil malaki po yung maleta at napakarami pong laman. Kung hindi po pera, ano kaya? Hindi naman pwedeng bulaklak yon. Bakit naman ilalagay mo yung bulaklak sa maleta? Bakit din naman ilalagay mo yung saging na saba sa maleta? Hindi po ba? Ano po ba ang karamihan nila? Ano ba ang pangkaraniwang nilalagay sa maleta? Lalong-lalo po pagka yung po ay ayaw ipakita sa tao. Sikreto. Hindi po ba? Pangkaraniwang nilalagay sa maleta, mga kabayan, lalong-lalo sa ating bansa, ay sikat na sikat ang maleta sa pera. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang pinag-uusapan po yan. Pinag-uusapan na po yan at kalat na po sa social media na ang mga politiko sa pangunguna po ni Tambaluslos at nahandun din po si Sandro Marcos at si Asidre, mga tambay, ay maleta po ang dala sa simbahan. Ibang klase po, mga kababayan. Kaya ang ating bansa, mga kababayan, lugmok sa kahirapan, baon sa utang, walang proyektong mapakita at maipagmalaki ang kanilang administrasyon. Ang tangi lang pong ipinapakita po sa atin ay mali-maleta, mga kababayan, at ang pinagmamalaking mga ghost project. At syempre po ang kanilang legasiya na tayo po ay nagkakamatay sa kanilang proyekto. At ang kanilang legasiya na kauna-unahang Pangulo na may issue po na pulburon, mga kababayan. Yan po ang kanilang legasiya na iiwan sa atin. Kahirapan, baon sa utang. At kailangan po na magpagawa na rin po sa mga susunod na panahon ng rebulto ng maleta sa ating bansa. History po yan, mga kabayan. Kaya po sa susunod po na panahon, mga ilang panahon, baka magkaroon na rin po na santo na maleta sa simbahan. Hindi kaya? Magkaroon na rin ng simbahan. Ang may hawak po ay si Father Damaso at ang hawak po ay maleta. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Baka susunod po may rebulto na ni Father Damaso na hawak po ay maleta, hindi Biblia. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang nakakalungkot po nangyari sa atin. Kung talagang ikaw ay mamalasin, daig mo pa ninakawan, mga kabayan. Ninakawan ka na, nasunugan ka pa. Ganyan po nangyayari po sa ating bansa dahil dito po sa mga demonyong politiko na naglilingkod po ngayon sa ating bansa. Thank you po, mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po, mga tambay, sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut, Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston, Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na tayo pong lahat ay maingatan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal. Muli po, mga tambay,
Happy holidays po. God bless po sa atin lahat. At sana po ay maging Pasko po sa atin araw-araw. Thank you po. Ingat-ingat po. Bye-bye.